So good morning mga kabayan. Welcome na pala sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please naman paki-subscribe at paki-share na rin sa ating mga video. At kung hindi nyo pa nakita yung aking ibang mga video, pwede nyo naman puntahan yung aking channel mga kabayan at tingnan ang mga previous videos ko. So yan mga kabayan, pag-usapan natin yung promise ko sa inyo na i-cover natin si Ninita. Yung may mga nagsabi kasi mga kabayan no na bakit hanggang ngayon hindi ko pa daw na make-over si Ninita at hindi ko pa na photoshoot si Ninita. So ganito kasi niyan mga kabayan no. Yung kaibigan ko na sinasabi ko na kukontakin ko muna bago ko i-photoshoot si Ninita is nasa Luzon ngayon, nasa Manila siya ngayon mga kabayan. At pakita ko sa inyo, ito yung conversation namin nung chinat ko siya at nag-reply siya sa akin na yun, nasa Manila pa daw siya at kadalasan daw nagbibiyahe sila Manila, Visayas at saka dito sa Mindanao. So sabi ko sa kanya, kailan ang yung uwi mo dito sa Mindanao, tol? I pray. Sabi niya sa akin, hindi niya matansya yung kung kailan kasi yung nga, paminsan-minsan dumadalaw lang sila dito. So sabi ko sa kanya, sayang pre, meron sana akong hingin sa iyo ng pabor. At alam ko na ikaw lang yung maduulan, ano ba yun? Mahingin ko ng tulong tulad dito kasi ito yung expertise mo. At sayang din pre kasi makakatulong nito kasi yung business ni paring tabian kasi ni paring Leonard, isa siyang photoshoot, videographer, photographer, isang mga event at vlogger rin ito mga kabayan no. Ito yung nagbigay sa akin ng mga ideas paano mag-edit at saka paano kumuha ng mga videos. Yun, isa ito sa mga mentor ko, si paring Leonard. Sayang lang mga kabayan at hindi ko siya na-update nung una pa, pero siguro sabi niya kasi sa akin is December pa daw siya pumunta ng Luzon. Sayang lang. Sige lang mga kabayan, hindi ko pa rin yung surrender ba, hindi pa rin ako hinto. Kung hindi ko man ma-convince o hindi ko man makuha yung mga expert sa mga photographer, mga photoshoot, i-cover ko pa rin si Ninita. So try ko lang, mag-study muna ako paano mag-photoshoot. Ito na lang yung gagamitin ko, yung phone ko gagamitin ko sa pag-photoshoot. Try ko, baka marami namang tutorial sa photoshoot, di ba? Dito sa YouTube. So titingnan ko muna kung paano mo kumuha ng mga photoshoot. Paano mag-photoshoot. So kung hindi man ako makakuha ng mga expert sa pagkuha ng mga picture o mga photographer, kasi wala naman akong pera mga kabayan no, wala akong pang finance para kumuha ng pambayad para sa isang mga photographer. So yun lang yung ko is yung pag-makeover ko ni Ninita, paggawa ko ng kanyang buhok, i-ribbon ko siya. At sabi ko sa kanya, kung okay lang sa'yo Nits na bawasan natin yung kulay ng buhok mo, gagawin natin yan. Pero nakadepende yun sa kanya mga kabayan na kung papayag siya. Sabi ko sa kanya, try ko lang muna kontakin yung kaibigan ko sa bago kita i-cover. Pero nakontak na yung kaibigan ko bago lang mga kabayan is yun nga, hindi ko siya pwedeng magamit o nito tulad nitong tulad nitong pag-photoshoot nga kay Ninita. So ako na lang yung kukuha ng picture ni Ninita at saka ni Nanay Lorna. So yan mga kabayan, hindi ko pa siguro February, pagpatong ng February is mag-focus na ako sa vlogging kasi sa awa ng Diyos mga kabayan is monetize na ako at kumikita na yung mga videos ko, kaso lang medyo nataglit lang talaga ako mga kabayan no. Need ko kasi ng cash talaga. So banat muna ako sa trabaho,
balik muna ako sa shop, pagre-riban. Yun, kapag makaahos na, makaraos. Kapag makaraos na ako mga kabayan is mag-focus na naman ako sa vlogging. So, yun lang mga kabayan, no? At yun nga pala mga kabayan, yung last video ko, pasensya na hindi ko napakita yung pagbigay ko ng pera sa utol ko. Explain ko na lang sa inyo sa mga nagtatanong, no? At sa mga hindi pa nagtatanong at sa mga magtatanong pa lang. So ganito mga kabayan, may video ako sa utol ko nung pagbigay ko na pera, pero nakalimutan ko talaga ilagay. Kaso yung video lang mga kabayan, no, is around 10 PM na pagkatapos na kasi ng simba o nagkasaulugan ba, bago ko nabigay yung pera kay utol. Kasi natutulog, pagpunta ko doon ng hapon, natutulog sila ng kanyang asawa. So bumalik ako ng mga 8. So pagbalik ko doon, nag-upisa na yung kasaulugan sa burol. So hindi ko na naibigay sa kanila yung, kasi marami namang tao. So binigay ko sila pagkatapos na ng simba yung kasaulugan. So nakalimutan ko talaga isingit yung video na pagbigay ko sa pera sa kanya. So walang bawas yung mga kabayan, no. Yun lang, sinabi ko sa utol ko na tol, ganito tol, mayroon akong nahiram na pera sa paggawa ng kadena ko, kasi yung pera ko nung time na yung mga kabayan is 200 lang, 200 plus lang. So nagpa-Gcash ako ng 500 kasi yung bayad ng paggawa ng kadena is umabot ng 540. Yung pera ko naman, yung 200, nabawasan yun ng 100 plus kasi nagpagasolina ako ng 2 litro papunta doon sa Malambuon. So sinabi ko sa kanya, tol, baka hingi ako ng pabor sa iyo tol, kasi wala naman akong pera na pambayad doon sa nahiram ko paggawa ng kadena ko tol. So baka naman tol, matulungan mo ko kahit konti lang tol, kahit yun lang yung kahit kahit sa sayo lang kung magkano yung ibigay mo. Basta i-explain ko sa iyo, ito yung nagasto ko, tapos sa sayo lang tol kung magkano yung ibigay mo sa akin, yun lang yung nibabayad ko, at saka hanap lang ako ng pera kung kulang. So yan, sabi naman niya, hindi pwede yan, Noy, kasi binigyan man ako ng binigyan man si Gavin, yung anak niya, na nagbigay ng tulong. So bibigyan din kita para doon sa paggawa ng kadena mo, so, sa gastos ng paggawa ng kadena mo. So thankful ako kasi wala kasi akong pira. Yun lang yung time mga kabayan, kasi naubos na, wala na kasi akong wala na sa akong promo, wala na akong ribbon noong time. So naubos na talaga yung allowance ko, at saka hindi pa ako nakapag-duty ng barbershop. So ngayon lang pala ako nakapag duty ulit ng barbershop, at saka makakuha ng kakaunting pang-allowance ng mga anak ko. So yun mga kabayan, sayang lang, pasensya talaga, hindi ko nalagay yung video sa pagbigay ko ng pera sa kapatid ko. Hingi rin ako ng pasensya sa inyo, dahil yun nga, maraming nagsasabi, maraming nag-aabang kung kailan ko daw i-makeover ay photoshoot si Ninita at saka si Nanay Lorna. So pasensya talaga mga kabayan, no? Talagang naipit talaga ako sa panahon ba. Alam niyo naman, ganito talaga kapag nag-iisa ka na lang sa buhay. Yun at mga kabayan, susubukan ko sa February, bago pa mag February 14, Valentine's Day, na i-makeover si Ninita at saka si Nanay Lorna. Sa mga pumuna nung time no na isnekay ko si Ninita sa motor ko, na sabi ba nung isa nag-comment doon na si Nanay Lorna daw is walang kasi hinayaan daw lang daw niya si Ninita sumakay ng ibang tao sumakay sa ibang tao ng motor. Ano daw yung klaseng pagkainay si Nanay Lorna. So sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro ko masamang tao, kasi kung pinagbawalan ako, magbawalan yung mga tao sumakay sa single motor, sana wala na maghabal-habal rider, di ba? Wala nang masada ng motor. Hindi ko rin naman na hindi kilala si Nita at saka si Nanay Lorna. Magkasama naman kami sa vlog. Magkasama naman kami. So, pero okay lang, it's your own opinion. Wala namang problema tayo nun. Di ba? Meron naman tayong freedom of speech. Pero yun nga lang, yung freedom of speech kasi, mabuti yun. Pero nakakasama dahil
Yung iba kasi wala nang dahan-dahan sa pagpuna. Yung kanilang yung kanilang sa loobin, hindi na sila nagdahan-dahan na ilabas. So, di ba? So, need to control your emotion, di ba? Kasi hindi mo alam na mayroon ka nang nasasaktan, mayroon ka nang nasasagasaan sa iyong mga salita, sa iyong mga komento na hindi mo alam kasi yun nga, yan pinaghuhugutan mo na mayroon tayong freedom of speech. Maganda naman yung freedom of speech, pero yun lang ang paggamit mo ng sobra. Yung hindi na tama ba? By the way, mga kabayan, no, doon na lang tayo sa kasi sa kanya man yun. Sa iyo man yun sa nag-comment to noon. Okay lang sa watch love. It's okay. It's okay lang naman. Yun lang mga kabayan, no. Sa mga nagtatanong kung kailan ko i-photoshoot si Nita at saka i-makeover si Nita at saka si Nanay Lorna, susubukan ko bago mag-February 14. Pupuntahan ko sila nanay, yung Unyo Team kasi gumagawa na sila ng drama ngayon eh. Yeah. Doon ako magaling. Doon ako magaling kasi artista ko. Joke lang. Gumagawa kasi ako ng mga short film. Dati, gumagawa ako ng short film. May mga kasama ako dati. Mga kabayan sa page ko. Meron kasi akong page na short film. So, gumagawa talaga ako ng drama. Yung iba, gumagawa ako ng mga comedy drama. At meron din mga love story. So, hindi naman ako masyado expertise doon, pero meron akong kunting alam sa paggawa ng drama. So, mga February, kung magpapatuloy yung drama nila Nanay Lorna at Paring Onyot at saka Mamaya, papasok si Inso doon. Hindi ako yung afam, ha? Hindi ako yung afam. Hindi ako yung afam, mga kabayan, ha? Hindi naman tayo dagway o afam ba? Yan lang mga kabayan, try ko. Baka meron akong pwedeng i-karakter doon. At mga kabayan, maraming salamat sa inyong pag-suporta sa walang sawang pagsuporta sa Unyo Team, kay Nanay Lorna, kay Mama Aya, at syempre sa akin, kay Inso. Yan mga kabayan, much love, magandang umaga, magandang araw nga pala. And God bless. Spread the love and share the happiness. Much love, bye-bye.